Inutusan niya ang lahat na itaas ang kanilang mga kalasag, at sabay-sabay silang sumunod. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, nakabakal ang mga kalaban, kaya't walang epekto ang pag-atake sa katawan nila. Itutok ninyo sa kanilang mga ulo at bigyan ng malakas na hampas para sila'y masindak at hindi makagalaw. Sa sandaling yon, may isang sundalong biglang sumigaw sa takot. Nakita ito ng sundalong itim at sumigaw, paparating na sila. Manatili sa inyong pwesto. Dumating na ang hukbo ng mga walang kamatayan sa lugar kung saan nakapwesto ang kanilang grupo, sumugod na parang mga baliw na walang pakialam. Ayon sa plano, naghanda ang lahat para sa pag-atake. May isang sundalo na tila natukoy ang kahinaan ng hukbo ng mga walang kamatayan. Agad niyang pinukpok sa ulo ang isa sa kanila gamit ang sibat, dahilan upang mahilo ito at hindi makakilos. Nakakita ang ibang sundalo ng pagkakataon at sumabak din sa labanan. Unti-unti, ang kanilang 5 miyembro ay nagtagumpay sa pagpabagsak ng makabuluhang bilang ng hukbo ng mga walang kamatayan. Isang sundalo ang nagtaas ng kanyang pana at sumigaw, tutok doon. Marami pang kalaban sa likuran natin. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Shua at inisip, malakas ang depensa ng kalaban, pero bukod doon, maikli lang ang kanilang mga espada. Kahit marami sila, wala ni isa sa kanila ang makakalusot dito. Matatag pa tayo ngayon, pero kapag napagod tayo, habang iniisip ito ni Shua, patuloy niyang tinatamaan sa ulo ang mga walang kamatayan, isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Sa taas, may isang tao na nakatingin habang ngumingisi at itinaas ang 7 daliri, sinasabing, 2 ang napatumba, dagdagan ng 5 pa. Nakita niya ito at agad na nagutos, dagdagan ng 7 pa. Bumukas ang tarangkahan, at mas marami pang sundalo ang sumugod palabas. Patuloy siyang nagbibilang ng mga napatumba, ang kanyang mukha ay puno ng tusong ngiti. 3 tao ang napatumba, at patuloy ang sigaw ng 3 pa. Ang mga sundalong may mababagsik na ekspresyon ay patuloy na sumusugod. Habang nakikita ang walang katapusang alon ng mga walang kamatayan na palaging napapalitan, napakagat siya ng labi at inisip, makakaya nating magtagal ng ganito, pero ang problema ay ang ating lakas. Kaunti lang tayo at sila'y palaging napapalitan. Habang pinagmamasdan ang walang tigil na pag-atake, lalong bumigat ang kanyang iniisip, kung magpapatuloy ito, mapapagod tayo bago pa natin magawa ang anumang hakbang. Kahit si Shua ay nakikipaglaban at iniisip ang parehong bagay, kailangang may sekreto upang manalo sa labang ito. Naging matatag ang kanyang tingin, kailangan nating makahanap ng paraan bago pa mahuli ang lahat. Ang hukbo ng mga walang kamatayan ay patuloy sa kanilang pagsugod, alon-alon na walang hintong dumadating. Patuloy ang mga archers sa pagpapakawala ng mga pana, ngunit nauubos na ang kanilang lakas, hinihingal at humahabol ng hininga, subalit pinipilit pa rin nilang hilahin ang kanilang mga pana at magpatuloy sa laban. Sa puntong yon, isang tao ang nawala ng lakas at hindi sinasadyang nabitawan ang kanyang pana. Si Speos, na pawisan at nangangatog ang kamay, ay napatingin dito at inisip, dahil ba ito sa ginagawa kong hindi ako sanay? Ang mga kamay ko'y puro paltos. Habang siya'y nagdududa sa kanyang sarili, may isang sundalong biglang lumingon sa kanya na may madilim na ekspresyon at sumigaw, ano ba? Nandito ka ba para manood? Bilisan mo't magpakawala ng mga pana. Nang marinig ito, siya'y natigilan, ngunit nagbalik ang kanyang diwa. Ang kanyang mga mata ay naging matatag ulit at nawala ang pagdududa sa sarili. Nang makita si Speos na tila nakatulala, galit na sumigaw si Urias, ano bang tinitingnan mo? Magpakawala ka ng mga pana. Gusto mo bang mamatay tayong lahat dito? Itinaas ni Speos ang kanyang kamay upang ipakita kay Urias at ipinaliwanag, may paltos ang kamay ko, kaya sinabi ko na sayo. Hindi pinansin ni Urias ang injury ni Speos at sa halip ay tumawa ng nanunuya, paltos lang? Haha, yun lang ba? Walang masabi si Speos at napabuntong hininga na lang. Naiinis si Urias sa reklamo ni Speos tungkol sa maliit na sugat, at sinimulang alista ang sarili niyang mga pinsala, bali ang aking bukong-bukong pero nandito pa rin ako, ginagawa ang mga bagay na to. Kung kaya pang kumilos ng kamay mo, manahimik ka na lang at ituloy ang laban. Si Speos ay tumugon ng seryoso, naiintindihan ko. Magpapakawala na ako ng mga pana. Sumunod siya ng may paggalang kahit naramdam niya ang galit ni Urias, at inihanda ang kanyang pana muli, determinado sa laban. Habang itinutok ni Speos ang kanyang pana sa mga target,
Inisip niya, nakakapagod ito, ayoko nang magpatuloy. Hindi siya kasing lakas ni Shua, at bali pa ang kanyang bukong-bukong. Naisip niya, siguro, kapag dumating ang tamang oras, pwede ko siyang patayin. Si Urias, kagaya ni Speos, ay humawak din ng kanyang pana habang lihim na minumura si Speos sa kanyang isipan, tingnan mo yung pesteng yan, mukhang sakit sa ulo. Magiging problema siya kung mananatili sa grupo. Kailangan kong gumawa ng paraan, kahit man lang para sa lahat. Lumipat ang eksena sa isang matabang lalaki na malakas na nag-anunsyo sa mga manunood at lahat ng naroon na 3 tao pa ang natanggal sa laban. Kaagad, 3 tao ang sumugod para palitan ang mga bumagsak. Nakita ito ng matabang lalaki at nagbigay ng update sa lahat na may 3 pang sumali. Balik sa labanan, nananatiling malaki ang hukbo. Ang lahat ay nagtataas ng kanilang mga espada, handang lumaban hanggang dulo, tunay ngang karapat-dapat silang tawaging The Immortal Army. Si Narcissus, habang nakikipaglaban, ay naisip na kahit na makapangyarihan ang kanilang taktika, may limitasyon din ito. Isang puting sundalo ang nataman ng isang miyembro ng pangkat ng mga mamamatay tao ng diretso sa leeg, na naging sanhi ng pagkalat ng dugo habang siya'y sumigaw. Agad namang sumigaw ang kanyang kasamang itim ang baluti, hindi. Si Nises ay sumugod, tinulak ang mamamatay tao palayo sa puting sundalo. Ang sundalong puti, na duguan at hirap magsalita, ay nagpumilit magsalita ng kanyang huling mga salita sa kasama, pasensya na, hindi ko na kayang tapusin ang laban. Sa mga huling salitang yon, pumikit ang kanyang mga mata at binawian siya ng buhay. Nakita ito ng sundalong may itim na baluti at kaagad na nag-utos ng dagdag na suporta sa harap, agad na humihingi ng karagdagang mga reinforcement. Mula sa malayo, pinagmasdan nila ang napakaraming Immortal Army, habang 5 lamang na mga mandirigma na nakagintong baluti ang nasa unahan upang tumutol sa kanila. Isa sa kanila ay sumigaw, kapag nakalusot sila, tapos na tayo. Ang isa sa 5 mandirigma, isang lalaking may kulay abo na balbas, ay takot na nag-isip na kung susugod siya, tiyak na mamamatay siya. Isa pang lalaki, mataba at basang-basa sa pawis, ay nag-isip na baka may iba pang maunang lumabas at na mas mabuting manatili siya rito at magpatuloy sa pag-atake gamit ang pana. Si Speos, na hingal at pawisan, ay nagpipigil ng galit habang iniisip na may isang tao siguradong mawawala ng pasensya at susugod muna. Isang sundalo ang hirap na pigilan ang kalaban at nagsabi ng may kaba, "Bilis, kung mapa-atres tayo, patay tayong lahat." Agad namang nagtaas ng kanilang mga pana ang grupo ng mga sundalong nakagintong baluti at itinutok ito sa hukbo ng mga immortal. May isang sundalo na itinapon ang kanyang pana sa lupa at napamura, "Damn it! Umayos kayo." Nang makita ito ni Speos, natuwa siya at sinabi, "Kita nyo, may gagawa rin yan." Si Urias, kahit papaika-ika, ay lumabas at patuloy na ininsulto ang mga kasama, sinasabing mas masahol pa sila sa isang matandang may isang mata at isang paa. Naiintindihan niyo ba? Isang sundalong maitim ang balatang nakakita kay Urias na sumugod at nagpasalamat sa kanya, ngunit nagtanong, sino ang mag-uutos sa mga archers? Malakas na sumagot si Urias, sino ba ang may pakialam? Kung gusto nilang mabuhay, patuloy silang magpapakawala ng mga pana. Bakit ko iintindihin yan kung malapit na tayong maubos? Kinuha ni Urias ang kanyang palakol at sumugod sa mga immortal, sumisigaw, "Ayos, narito ako." Habang nagbabantay sa bunker, isang tao ang nakamasid sa mga sundalo na walang tigil na sumusugod. Iniisip niya, gaya ng inaasahan, alam ni Ares ang kanyang ginagawa. Agad niyang naselyuhan ang lahat ng mahihinang puntos. Siya si Abydos, isang tagamasid na masusing nag-aaral ng labanan mula sa bunker. Sa kanyang isip, binibilang niya ang mga kakayahan ng kanilang mga mandirigma, si Narcissus, si Shua, sila'y mga bihasang mandirigma na handang humarap sa kahit anong sitwasyon. Si Daces, bagaman hindi gaanong bihasa, ay malakas at malaki, kaya mas angkop siya sa depensa kaysa sa iba. Habang pinagmamasdan ang laban, seryosong naisip ni Abydos, maaaring nawala na ng kakayahang makagalaw si Ares, pero dala niya ang kanyang malawak na karanasan sa labanan. Siya ang ating pinakamalakas na muog. Samantala, sa labas ng labanan, desperadong pinipigilan ng mga nasa unahan ang mga immortal upang hindi sila makalusot. Sa bunker, muling pumikit si Abydos at naisip, hindi ito laro ng parusa, ito'y tunay na labanan.
Bagamat nahihirapan tayo, tiyak kong may paraan upang manalo. Sigurado akong nasa labas ang kasagutan. Patuloy na nag-iisip si Abydos dahil patuloy din ang pagdating ng mga puwersa ng kaaway. Tiyak na ang sikreto ay ang magiging susi sa tagumpay, bulong niya sa sarili. Hindi nila mahahanap ang solusyon dahil kailangan nilang ituon ang atensyon sa depensa. Sa labas, pilit na pinupuntirya ng hukbo ng mga nakadilaw ang mga immortal gamit ang kanilang mga pana. Pinagmasdan ni Abydos ang laban at, matapos ang mahabang pagmumuni-muni, naisip niya, kailangan kong makahanap ng paraan at ipaalam sa kanila. Isang sundalo sa tabi ni Urias ang biglang sinaksak sa leeg ng isang mamamatay tao at agad na namatay. Sa galit, sumigaw si Urias, tamaan na naman tayo. Padalhan ng isa pang mandirigma. Isang sundalong may timang balat ang narinig ang utos ni Urias at sumagot, hindi sapat ang isa pa. Iwanan na ang mga archers. Lahat ay sumugod, malapit na silang makalusot. Sumigaw ang mga archers na nasa itaas, lahat kami? At sumagot ang sundalong maitim ang balat, oo, lahat tayo. Yan ang paraan para mabuhay. Bilas sa inyo, nang marinig ito, biglang nagliwanag ang mga mata ni Speos at naisip, oo nga. May naisip ako, matapos mag-isip, nilinggan ni Speos ang mga archers at malakas na sinabi, oo, tama yan. Bumaba tayo at tumulong sa kanila. Kung gusto nating mabuhay, ito lang ang paraan. Sa ibaba, hinigpitan ni Speos ang kanyang hawak sa pana at sinira ang palaso. Bumunot siya ng isang bagay mula sa likuran at may binabalak habang iniisip, gagawin ko ito. Sa gitna ng kaguluhan, tinitigan ni Speos si Urias at ang sundalong maitim ang balat, patuloy sa pag-iisip. May kislap ng nakakatakot sa kanyang mga mata at mahigpit ang kanyang mga labi. Sinabi niya, sino ba ang may pakialam kung ano ang pumatay sa kanya? Bumalik siya sa laban, kung saan ang hukbo ng mga immortal ay tuloy-tuloy sa paglusob, pinipilit wasakin ang mga frontline ng mga sundalong nakagintong baluti. Ang sundalong maitim ang balat, na nakikipaglaban sa tabi ni Narcissus, ay tumingin sa kanya at sinabi, alam kong alam mo ito, pero kung magpapatuloy tayo ng ganito, mapupulbos tayo. Sumagot si Narcissus, nararamdaman ko rin ang ganoon. Ang maitim na sundalo, bagamat sugatan at basang-basa ng pawis, ay nagsalita, iniisip ko ang sikreto ng laban na ito, pero wala akong makita kahit isang pahiwatig. Hindi sumagot si Narcissus, na natiling nakatutok sa laban, ngunit nag-alinlangan siya ng bahagya. Wala rin akong nakikitang kahinaan o ano paman, sabi niya sa sarili. Kahit walang tugon mula kay Narcissus, nagpatuloy ang sundalong maitim, hindi ko mababago ang sitwasyon na ito mag-isa, kailangan mong magdesisyon. Hindi sumagot si Narcissus, ngunit huminga ng malalim. Tumibay ang loob ng sundalong maitim at sinabing mag-sacrifice ng isa. Nabigla si Narcissus, napalawak ang kanyang mga mata, at tumingin sa sundalong maitim. Sa kabila ng pagod sa pagdepensa laban sa mga immortal, nagpatuloy ang sundalo, hindi mo ba naiintindihan? Ilan sa mga natalo mo noong una ay bumangon at muling umaatake sa atin. Kung mas mahalaga ang mga patakaran mo kaysa sa mga buhay natin, ito na ang panahon para baliin ang mga iyon. Hindi pa rin makapagpasya si Narcissus sa sinasabi ng sundalong maitim. Hindi siya sumagot at patuloy lang sa pakikipaglaban. Samantala, pinagmamasdan ni Abydos sa mga immortal, at inis na bulong, damn it, hindi ko makita. Wala akong makitang kahinaan at nakakatakot ang kanilang mga galaw. Sumulyap siya sa labanan at nagpatuloy sa pag-iisip, hindi lang sila kumpleto sa armas, mahusay din sila sa pakikipaglaban. Galit na galit si Abydos, hinigpitan ng kamao at nagpatuloy, ang walang pusong taong yon. Bakit niya pinapayagan ng isang ganap na hukbo na labanan ang mas mababa sa 20 tao? Habang nag-iisip, bigla siyang napaisip, sandali, tunay bang lumalaban ang mga sundalo na ito? Tumitig siya sa labanan at ngumiti ng may galit, nahanap ko ang kondisyon para manalo sa laban na ito. Ngunit paano niya maipapaabot ang nalaman sa iba? Kahit sumigaw siya, malamang na hindi siya maririnig dahil sa dami ng naglalaban at ng mga nanunood. Napakunot ang noo niya, nag-isip, at tila nagdasal na sana'y may makinig sa kanya. Kumuha siya ng malalim na hininga, itinaas ang kamay sa kanyang bibig, at sumigaw ng buong lakas, hoy, kayong mga hanggal, dito kayo tumingin. Nandito ako, dito. Si Shua, habang pa isang nakikipaglaban, ay tumingin kay Narcissus at sumigaw, alam kong may mga dahilan ka,
pero hindi karapat-dapat mamatay ang mga kasama mo dahil lang dyan. Napakunot ang noo niya at tinanong, mas mahalaga ba ang mga patakaran mo kaysa sa buhay ng mga kasama mo? Napatahimik si Narcissus sa narinig, naguguluhan kung paano sasagutin si Shua. Dumausdos ang isip niya sa mga alaala, may nagtanong sa kanya noon, may isang tanong ako sa iyo, sabi ng taong yun na may seryosong mukha, talaga bang mahalaga siya sa iyo? Tinitigan ng taong iyon ang kanyang likuran at muling tanong, talaga bang mahalaga siya? Sa nakaraan, habang nag-aalangan si Narcissus sa laban, natanong siya ng isang mahalagang tao, mas mahalaga pa ba siya kaysa sa mga kasama mo at sa bayan mo? Ngunit hindi siya sumagot, ni hindi man lang tumingin. Sa harap ng katahimikan ni Narcissus, lumalim ang pag-aalala ng taong iyon, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata at nagtatanong, mas mahalaga ba ang isang tao kaysa sa lahat ng ito? Sa lupa, isang sibat ang nahulog, ang duloy na bahira ng dugo. Lumuhad si Narcissus, nakasubsob ang mga kamay sa lupa, at nagsabing, hindi ko natupad ang kanyang hiling dahil sa sarili kong kamangmangan at kakulangan. Sa mukha niyang puno ng dugo at determinasyon, isinigaw niya, mula sa araw na ito, ipinapangako ko na kung wala sa larangan ng digmaan, hindi na ako papatay ng iba. Humarap siya sa prinsesa, lumuhad, at nakiusap, huwag ka nang umiyak. Pagbalik sa kasalukuyan, muling bumukas ang mga mata ni Narcissus, bakas ang pagdadalawang isip. Si Shua, na nasa gitna ng laban, ay tumawag sa kanyang pangalan, Narcissus. Tumugon si Narcissus, kahit gusto ko, hindi ko kaya. Tumingin siya ng malalim at sinabing, hindi ko magagawa. Kitang-kita ni Shua ang pagdududa sa mga mata ni Narcissus. Naisip niya, hindi lang ito usapin ng determinasyon. Tila talagang hindi na niya kayang pumatay dahil sa tao na yun. Sa harap nila, paparating ang mga kaaway na may nagliliwanag na mga pulang mata. Alam ni Shua na walang pag-asa sa sitwasyong ito kung hindi kasama si Narcissus, kaya't sumigaw siya, Narcissus, kalma ka. Kailangan namin ng lakas mo. Tumugon si Narcissus, tumingin kay Shua at tinawag ang kanyang pangalan, Shua. Bigla niyang binanggit ang pangalan ni Shua, na nagpahinto sandali sa kanya, at tumingin upang makita kung ano ang nangyayari. Ipinagtanggol niya ang sarili laban sa mga kalaban gamit ang kanyang kalasag, at sinabi, tinatawag niya ang coach. Hindi agad naintindihan ni Shua at nagtanong, ano? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Shua, tila may napansin, at itinuro ang isang direksyon. Sa puntong ito, narinig na ang sigaw ni Abydos, na sumisigaw ng buong lakas, dito. Dito kayo tumingin. Nilinggan ng lahat sa labanan ng direksyon ng tunog, habang si Abydos ay masiglang sumisigaw pa rin, dito, tingnan niyo ako. Samantala, isang lalaki ang ngumiti ng menacing, si Abydos talaga, napakatalino pa rin. Si Lucius Antoninus ay ngumiti, hinihimas ang kanyang baba, habang iniisip, ang galing sana kung nakilala ko siya noong kabataan niya. Sa isang mas mababang mesa, nagtanong si Cosina, bakit natin inililipat kay Abydos ngayon? Tumango rin si Ross, tumingin sa direksyon ni Abydos. Habang tumatakbo si Narcissus patungo sa likuran ng labanan, sinabi ni Lucius Antoninus, si Abydos ay tiyak na isang mandirigmang tatatak sa kasaysayan, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit siya ang binabanggit mo ngayon. Ngumiti si Lucius ng mas malaki, ipinakita ang kanyang mga ngipin, at nagpahayag ng menacing, si Narcissus ang unang bumisita sa akin nung ako'y nag-iisa sa islang yun. Habang pinapaalala ni Narcissus na nagsasignal si Abydos mula sa malayo, nagtataka si Shua, naririnig ba niya yun sa dami ng taong nakapaligid dito? Nagtanong siya ng mas malakas, ano ang sinasabi niya? Napakaingay dahil sa laban, hindi ko marinig. Sa kabila ng kaguluhan, patuloy na sumigaw si Abydos, halos bumabakat na ang mga ugat sa kanyang mukha, ang pinuno ng kalaban ay nasa likod. Hulihin siya, yan ang kondisyon para manalo tayo. Naisip niya, isang hukbo na ganito kalaki, tiyak na may namumuno. Matatapos ang lahat kung mapapatay natin siya. Sinigaw niyang muli, may pinuno sila. Sa kabila ng pagdududa, naintindihan ni Shua ang sinabi. Biglang lumapit ang isang espada malapit sa kanyang tainga, ngunit mabilis niyang naipagtanggol ang sarili gamit ang sibat. Iniisip pa rin ni Shua, hindi mukhang nauugnay sa tagumpay ang pagkatalo ng bawat sundalo rito. Walang ibang kondisyon kundi tapusin silang lahat. Habang nakikipaglaban si Narcissus, nakatakip ang buhok sa kalahati ng kanyang mukha at bakas ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata.
Tinawag niya si Shua, tatapusin ko ang laban na ito. Naintindihan ni Shua at nagtanong, paano ako makakatulong? Sumagot si Narcissus, protektahan mo ang lahat. Habang patuloy ang kanilang laban, sinabi ni Shua, ibig mo bang sabihin, susubukan mong dumaan mag-isa sa buong hukbo ng kalaban? Tinitingnan ang sunod-sunod na kalaban, alam nilang napakalapit ng bawat isa sa susunod na sundalo, kaya't mahirap matukoy kung sino ang pinuno. Ngunit nanatiling matatag si Narcissus, nakataas ang ulo at nagsabing, maaari ko silang mahanap. Magtiwala ka sa akin. Sa determinadong anyo ni Narcissus, napagtanto ni Shua na hindi ito basta salita lang. Tumugon siya, naiintindihan ko, bumalik ka agad. Pagkarinig nito, inihagis ni Narcissus ang kanyang kalasag sa lupa at mabilis na bumalik, sumisigaw, salamat. Nakita ni Dices ang biglaang pagtakbo ni Narcissus at nagtanong, bakit ka papunta sa likuran ng labanan? Sa likod ay ang grandstand, kung saan ang mga tao ay nagsisigawan at nag-cheer sa labanan. Tumakbo si Narcissus sa direksyong yon, hindi pinapansin ang mga tanong ng mga kasama. Pagdating sa isang punto, yumuko siya at biglang tumalon ng mataas. Nagulat si Dices, Diyos ko, paano siya nakatalo ng ganoon kataas? Sa isang napakalaking talon, diretso siyang napunta sa platform na nagpagulat sa mga manonood. Si Shua, na nakamasid sa bawat galaw ni Narcissus, ay nagsabing napakatalino ng kanyang desisyon. Nang makasampas sa platform sa ilalim ng mga nagtatakang tingin ng mga tao, mabilis na tumakbo si Narcissus, tila may hinahanap.